mga mahalagang pangyayaring nakalap sa maghapon. Bilang ika-15 Pangulo ng bansa para buksain ang mga pesteng tumitira hanggang hita ang baha. Yung mapapanood sa isang oras ng makabuluhang pagbabalita. Patay ang kapitan ng barko. Tumaas ang tensyon Habang patuloy ang krisis sa tubig. na trap sa landslide sa southwestern China. Hatid ni Ivan Mayrina at Connie Season. News on Q. Lunes hanggang Biyernes. Alas 9 ng gabi sa Q. Para di na maulit ang palpak na pagresponde sa hostage-taking noong August 23, nagsanay ang 200 pulis sa buong NCR. Nagkaroon din ng kaparehong training sa iba pang lugar sa bansa. Ito ang News on Chino Gaston. Ito raw ang magiging eksena kapag rumisponde ang mga pulis ng NCR Police Office sa hostage-taking sa isang bangko. Matapos patayin ng isang hostage dahil sa pumalyang negosasyon, pinalusob na ng ground commander ang SWAT team. Isang shape charge ang ginamit nila para agad mabasag ang mga bintana ng building para mabilis na makapasok ang mga pulis. Di gaya ng maso at kung ano-anong pamalo na ginamit ng MPD SWAT nang tangkaing pasukin ang Hong Tai travel bus. Bagsak din ang leader ng 5 hostage taker sa mga nakaposteng sniper. Halos pareho ito sa papel ng mga sniper na pumoste sa Quirino Grandstand noong August 23 hostage crisis na nakabaril umano kay dating Senior Inspector Rolando Mendoza. Kabilang sa simulation ang pagkontrol sa mga osyosero, maging sa mga miyembro ng media. Ang pagtiyak ng bomb squad na walang naiwang explosives material sa crime scene at ang forensic investigation ng mga taga-crime lab. Do we have the capability? Do we have the equipment? Is our training adequate? Does it address the requirement? What more? What do we not have? What things should we have? Is it on the human factor? Is it on the equipment factor? May training din ng mga pulis sa ibang lugar. Sa Tarlac, ang senaryo ay tulad sa Quirino Grandstand hostage taking. Isang disgruntled pulis ang nang hostage sa isang ordinary bus. Ipinakita ng Tarlac SWAT team kung paano sila re-responde pag naburyong na ang hostage taker. Sa Calapan Oriental, Mindoro naman, 30 miyembro ng SWAT ang sumailalim sa bus assault scenario. Unang nagpaputok ang sniper. Saka sinundan ng explosive dynamic entry. Ito ang naging hudyat ng paglusob ng mga SWAT, umakyat sa mga bintana at iniligtas ang mga bihag. Yung skills and capabilities are okay. Ang medyo kulang na talaga tayo is yung ating mga kagamitan. Chino Gaston on cue sa balita. Samot-saring Christmas tree naman ang i-display at inilawan sa isang hotel sa Makati. At ang premyo ng mananalong pinakamagandang puno mapupunta sa charity. Ito ang News on kini Maris Umali. Ay punong pinalamutian ng napakaraming Barbie doll na ang mga damit ay dinisenyo ng iba't ibang sikat na designer sa buong bansa. Ang mismong Christmas tree idinisenyo ng kilalang fashion designer at socialite philanthropist na si Tessa Prieto Valdez. Mayroon naman punong nakakabusog sa mata ng mga chikiting dahil puno ng mga laruan. Gawa naman ito ng ating kapusong host at eventologist na si Tim Yap na siya ring utak sa kakaibang konsepto ng Christmas tree lighting dito ngayong taon. Ang Christmas tree is for the kids. It reminds me of my childhood. So yun, kaya it's about toys. Iba't ibang ways of celebrating Christmas. Pero in the end, nag-unite sa isang mensahe, which is sharing, which is giving to each other. Ang isa namang ito gawa sa mga hanger at iba pang materyales na patapon na, disenyo ng fashion designer na si Rajo Laurel. Mayroon ding gawa sa pinagpatong-patong na furniture at garden tools. Bukod dito may 8 pang nakadisplay na espesyal na Christmas tree na nilikha ng iba't ibang kumpanya, eskwelahan at grupo. Kabilang sila sa pa-contest na may temang Unity and Diversity. Always been impressed with the ingenuity of the Filipinos. Everything is nice, you know. All the Christmas trees are nice. But I like Team Yap the best. I like the detailing. Sumat di kasali sa patimpalak, di naman pauhuli ang Dusit Tani sa kanilang Christmas tree. Sabay-sabay pinailawan ng mga Christmas tree, hudyat din ang pagsisimula ng patimpalak para sa pinakapopular na Christmas tree. Lalo pa itong pinatingkad ng mga Christmas songs ng Lyceum Choral. Ang makakuha
makakuha ng pinakamaraming boto. Main reason was not just getting all this together and having a celebration. The main reason behind this was that there should be a charitable cause. There should be a good cause behind this very meaningful season. Talaga namang piyesta sa paningin ang samut-sari at nagagandahang mga Christmas tree na idin-display at pinailawan dito sa Hotel Ducitani, Manila. At mananatili na ang atraksyong ito dito sa hotel hanggang January 3. Mariz Umali, On Cue, sa Balita. Ng Optical Media Board sa isang mall sa Makati City. Mahigit 4 na milyong pisong halaga ng pirated optical media ang nakumpiska. Ito ang News on Cue ni Mariz Umali, eksklusibo. Lahat ng mga iligal na ibinibentang mga piniratang DVD, CD, software, games at iba pang optical media disc kinuha ng mga taga-OMB. Sa kalagitnaan ng raid, biglang nag-brown out kaya nagkagulo na ang mga tao. May emergency lights man pero madilim pa rin ang paligid. Lalo pang naging tensyonado ang mga susunod na pangyayari nang may magbato ng upuan sa mga taga-OMB mula sa ikalawang palapag. At pagkatapos, nagpaputok ng warning shot ang lalaking ito. Nasaktan pa siya nung may tumama sa kanyang ulo. After ng putok, shotgun nga yung gamit nasa likod ko. Kasi nakayuko kaming gano'n. Putok, bigla may tumama sa ulo ko na hindi ko alam kung ano yun. Basta masakit akala nga tinamaan ako kasi may pumutok. Common naman po yun, di ba? Bumukol po. Sa isang banda may bata pang nawawala. Baka makita kayong bata, ganito kaliit. Oo nga sorry Hindi mo mahanap, pwede mo na gawin. Maya-maya pa, natagpo na rin ang bata. Well, illegal lahat yung binibenta dito. Nakita niyo naman. So, we have ang dami pang bold. Ang dami mga batang dumadaan, ang dami mga magulang. So frustrating na nakadisplay sa nakikita doon. So, ang isang negosyante nagalit sa ginawang raid ng OMB. Pati raw kasi silang legalang tinda ay apektado. Ang mali po, kung saan po nabibili ang piracy doon yung puntahan. Huwag po dito sa maliliit. Ma'am, ginagawa po namin yun. We're looking for that source, but this is in Makati. Ang dami pong complaints, ma'am. You should understand our position. So, ano naman We are going for the big Yes, fish. I know that. And also with this, you can just let these people sell. Alam niyo man, illegal po yan, ma'am. Tumanggi ang pamunuan ng Makati Cinema Square na magpa-interview sa harap ng kamera tungkol sa pangyayari. Pero nakikipag-usap na raw sila sa bagong management ng mall para masolusyonan ang problema sa illegal na negosyo sa loob ng mall. Mariz Umali, On Cue, sa Balita. Kahit hinigpitan na ng mga otoridad ang seguridad sa bansa, ay talamak pa rin po ang carnapping. Kaya naman, tinanong namin ang aming Twitter followers at Facebook fans kung anong pag-iingat ang kanilang ginagawa para hindi mabiktima. Ayon kay Crystal Campos, always have someone to stay in the car. Always lock the doors and park in a place where you think your car is safe. Sabi naman ni Kiko the Great, dapat tinted ang windows para di kita ang loob ng kotse. Huwag magdala ng mamahaling bagay o malaking pera. Be extra watchful sa paligid. Ang paraan naman ni Wandering Thoughts, i-bar lock ang sasakyan, mag-park sa matao at maliwanag na lugar, at siguraduhin nakalak ang mga pinto pag bumibiyahe. Sagot ni Mayang Oira, alamin ang mga hotspot pagdating sa pangkakarnap ng kotse para maiwasang madaanan ng mga ito. Alamin din ang paraan ng mga carnapper para maiwasan sila. Maging alerto sa lahat ng mga pwedeng mangyari. Payo ni Jerome Coronel, buy car alarms and don't display your valuable and expensive belongings in your car so as not to attract the attention of the carnappers. Be responsible if you really love your car. At tugon ni Temyong Agustin, equip your car with alarms, park on designated and safe areas, and have contact with the police so that you can report immediately in case of carnapping incidents. Sali lang po sa diskusyon at baka mapili namin ang opinion ninyo. Sundan kami sa aming official Twitter account at pwede na rin kayo makilahok sa diskusyon sa aming official Facebook page.
Matagal ng rivals sa NBA ang Los Angeles Lakers at Boston Celtics at ngayon ngay magkaharap muli sila sa NBA Finals matapos manalo ang Celtics noong 2008. Kaya ang tanong namin sa mga followers sa Twitter account ng GMA News, LA Lakers o Boston Celtics? Sino sa tingin mo ang magwawagi sa NBA Finals? Ipapakita namin ang ilan sa mga sagot nila gamit ang iPad. Ayon kay Targrod, Boston Celtics. Kahit pa hukluban na ang edad nila, posible pa silang manalo against the Lakers. Mas experience naman daw ang Lakers ayon kay Yours Forever 05. Siyempre, Los Angeles Lakers. Mas may experience sila para sa akin, lalo na ngayon at sobrang nag-practice sila Bryant at Odom. Sabi naman ni RMH 1218, the Lakers will surely win the NBA Finals not because they are the defending champion, it's because magaling si Kobe Bryant. Kondisyon naman ng Celtics ang rason ni Jerwin. Boston 100% healthy ang team nila. Idagdag pa ang improvement ni point guard Rajon Rondo ngayon. Opinion naman ni Alger Zach, I want Lakers to win but Celtics has more chance of bringing home the bacon. Pwede rin po kayong sumali sa diskusyon. Malay ninyo, ang inyong opinion naman ang mapili namin. Sundan kami sa aming Twitter account, www.twitter.com/GMA News. Nagpakitang gilas sa pagganta at pagsayaw ang ilang artistic robots sa 2010 Philippine Robotics Olympiad press launch. Ilan sa mga isinabuhay ng high-tech robots ay ang galing sa pagsasayaw ni Gary V at namayapang King of Pop Michael Jackson. Ito po ang News on Cue ni James Velasquez. Dahil sa temang artist robots, naisipan ng mga bata na sumali sa Robot Olympiad na isabuhay sa kalaman nilikha ang husay sa pagkanta ni Susan Boyle ng Britain's Got Talent. Ni Mr. Pure Energy Gary V, R&B star Billy Crawford, at ng namayapang King of Pop na si Michael Jackson. Gamit ang NXT devices kung saan pinoprogramang kanilang kilos, binibigyan buhay ng kanilang mga dinagdag na light sensors ang mga kumakanta at sumasayaw na robot. The light sensors wait for specific amount of light for it to work, and the touch sensor wait our touch. Kaya naman sa darating na Philippine Robotics Olympiad, umaasa ang DOST at DepEd na makita ang husay sa robotics sa mga batang Pilipino. Noong 2009, mahigit 300 na mga eskwelahan ang nagpaligsahan kung saan 16 ang pinili para makapasok sa World Championships. Ngayon, inaasahang mahigit 400 ang magbabakbakan para sa pagkakataong i-represent ang Pilipinas na napiling host sa World Robotics Olympiad na gaganapin sa November 5 to 7. 31 na kupunan mula sa iba't ibang bansa maglalaban para sa kampyonato. Last year, we were top 10 in both elementary out of 31 countries. There are 270 teams. Who competed from 31 countries in Gyeongbok, Pohang City in Korea. So it just goes to show na magaling tayo. Bagamat kahanga-hanga raw ang husay sa robotics sa mga Pilipino mag-aaral, patuloy raw ang DOST at DepEd sa pagsasani sa mga science teachers na nagsisilbing robotics coach. What is training? They should know what is it all about. Kasi hindi naman yun the regular that is being done. So there should be more trainings for the teachers and then also the students. James Velasquez, On Cue sa Balita. Susunod na po ang X-Life. See you again tomorrow. Ako po si Grace Lee. At bago po kami magtapos, binabati po namin muli ang aking partner na si Ivan Mayrina as one of People Asia Magazine's Man Who Matters 2010. So, on behalf of News on Cue family, congratulations, Ivan. And thank you, People Asia. At yan po ang mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Ako po si Connie Sison. At ako naman si Ivan Mayrina para sa pinakamakabuluhang oras ng pagbabalita sa Prime Time. Ito ang News on Cue.